Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na po nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection. Happy New Year po sa inyong lahat. At maraming salamat sa mga followers natin, mga subscribers natin sa ating mumunting channel. So ito lang i-vlog natin ngayon bukod dun sa in-upload ko na fireworks sa pagsalubong sa 2024 kagabi guys. So gusto ko muna yung good vibes muna tayo. Wala muna politics guys. Bukas na lang. So yun, pumasok ng 2024 bagong taon. So ayon sa survey, pag nagpapalit ng taon, kagaya nito, di ba? 2023 kahapon, 24 ngayon, sinalubong ng buong mundo ng fireworks. So, ayon sa survey guys, 96% ng mga tao ay punong-puno ng pag-asa. Mga positive ang iniisip na wini-wish nila o pinagdarasal nila o lahat naman tayo na maging maayos o prosperous, masagana, prosperity, lahat ng magagandang salita o positive na pwedeng i-wish o idalangin ay ating inaasam lahat. So, so yun, ang tanong lang dito, kung ngayon ay 96%, sabihin natin mo, 100% na yung pag-asa mo, di ba, sa 2024 na to, ang tanong dito ay kung tatagal ba yan, di ba? Aabot ba yan bago matapos ang taon na naman ng 2024 o baka unang quarter pa lang, January, February hanggang March o kalagitnaan ng taon hanggang June. Baka yung iba dyan nawawalan na ng pag-asa. Yung kanilang positive ngayon o ang kanilang pag-asa ngayon ay unti-unti nang mawawala, lalo na kung hindi pa nila nakakamit ang kanilang inaasam. So, yan ang ano ngayon, yan ang ating pagnilayan na kung paano nga ba ito mami-maintain yung ating pag-asa hanggang sa matapos yung 2024. So, ayon sa Isaiah chapter 43 verse 18, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong nakaraang panahon. So guys, napakagandang mensahe, di ba? Napaka-positive. Ilibing mo na, napakaganda yung ginamit na words dito sa translation ng Bible na to. Ilibing mo na o kalimutan mo na yung mga bagay na nagpabigat sa iyo noong 2023. Marami yan, di ba? Marami yan sa mga hindi pa rin makamove on. So, dahil naging dahilan ng pagbagal ng usad ng pag-unlad ng buhay mo, ilibing mo na yan. No? Kalimutan mo na yan. Huwag mo nang alalahanin yan. Di ba? Iiwan mo na yan sa 2023. Huwag mo nang bitbitin pa ngayong taong 2024. So, yung mga balakid dyan, number one, di ba? Ito yung galit sa puso. Kasi dalawang bagay yung galit sa puso, di ba? Yung una, kapag ikaw ay nakasakit, ikaw muna, di ba, nakasakit o na meron kang hindi nagawang maganda sa kapwa mo or sinaktan ka, ikaw naman ang hindi ginawa ng maganda. So, vice versa yan, guys, di ba? Pero importante dito ay yung magpatawad ka. It's either ikaw ang nakasakit o ikaw ang sinaktan. So, pareho lang yung kabilang tao yan. Magpatawad pa tayo lahat. Diyan lang tayo makakamove on. Dahil diyan tayo nakatali, di ba? So kung hanggang ngayon, yung nakagawa ng kasalanan sa iyo, hindi mo pa rin mapatawad, nakatali ka sa 2023 na yon o 20, baka 2022 pa nga, 20 o mga ilang taon, dekada na siguro, bit mo pa ngayong 2024. So tanggalin mo na yan. Let's move on na, di ba? So, kasi pagka yan ang pumasok sa isipan mo, yung galit at pot, pag nakikita mo yung taong kinagagalitan mo, di ba? Pagka nakita mo sa kanyang Facebook account na umaasenso siya sa buhay, parang naiinis ka, di ba? Ayaw mo nang ganun. Pero pag nakikita mo na problema siya,
at hindi maganda nangyayari sa buhay na tuwang-tuwa ka pa, masaya ka pa. Dahil nga kagalit mo, dahil nga may galit ka pa sa puso na hindi mo matanggal-tanggal sa kalooban mo. So, isa yan sa nagpapabigat ng ating buhay para harapin itong 2024 dahil bit-bit natin yung mga pabigat, papasanin, di ba? O hadlang, o balakid sa ating buhay. So, pag nagpatawad na tayo, ang Diyos nga, di ba? Pinatawad na tayo 2,000 years ago. Doon sa krus ng Kalbaryo, doon sa Jerusalem, kung saan sa pinako sa krus, pinatawad niya na tayo. Binuhos niya na ang kanyang buhay, binuhos niya ang kanyang dugo para tubisin tayo sa kasalanan. So, yun po ang ating ilagay sa ating puso't isipan na kailangan nating magpatawad dahil ang Diyos natin ay nagpapatawad. Kaya sa mga nanonood sa aking vlog ngayon, ngayong bagong taon, may matindi ka mang karamdaman, problema sa relasyon sa pamilya, problema sa financial, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal na panimula mo, na puhunan mo para sa 2024 na to, na magandang buhay, di ba, kinabukasan. Siyempre, hindi mawawalang problema, pero hingin natin sa Diyos na tayo tulungan para malagpasan ng lahat ng ito. Tayo pimanalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. May cancer na, Lord, stage 4 na, bedridden na, may taning na po sa buhay, Lord. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, Lord, yakapin niyo po, Lord, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman ngayong 2024. Ganun din po sa mga pamilyang nasira noong 2023 o higit pa sa nakalipas. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang pamilya at magkasundo na sila at magkapatawaran na kung ano man kanilang naging problema sa kanilang mga pamilya. So lahat po kami, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat ngayong pagpasok ng 2024 na bagong taon na, Lord, tulungan niyo po kami. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, at mga pangangailangan po sa aming pamilya. Bless niyo po ang aming pamilya, ang aming hanap buhay ngayong 2024. Punuin niyo po, Lord, ng pag-asa, ng good vibes, ng positive, at ng masaganang buhay at protection sa bawat isa sa amin. So ang lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus, Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus Espiritu Santo. Amen. Again po, maligayang bagong taon. Thank you, Lord.